Meron pong malaking problema guys ang smartphone na to. Bigyan niyo po ako ng ilang minuto. Sasabihin ko po sa inyo. Yung naging resulta po ng almost 10 hours po na gaming test namin sa kanya. Tingnan po natin kung gimmick lang ba itong liquid cooling ng GT50 Pro. Dahil medyo masakit nga po yung naging resulta ng unang gaming test namin sa kanya. Habang naka-off yung liquid cooling, saka po walang fan cooler. Isang oras po na gaming sa may Delta Force. Pumalo po siya agad ng 50 degrees Celsius sa may temperature niya. Masyadong mainit yan guys. Para po sa isang oras lang po na gaming. Pero kung usapan niya pong performance, wala po tayong marereklamo sa kanya. All goods po siya sa may Delta Force. Sadyang napakainit lang po ng kanyang temperature. Tapos sa kanyang battery guys, is nabawasan po siya ng 15%. Medyo malaki po yan para sa isang oras lang po na gaming. Ito rin po guys yung nilagay naming settings sa kanya dito po sa may Delta Force. At naka-mobile data rin po tayo. Naalala ko po sa may gaming test natin sa may Poco X7 Pro last year. Mainit din po guys yung naging thermal niya sa may gaming. At hindi na nga rin po nakakagulat. Dito nga po sa may bagong smartphone nga po ni Infinix. Lalo nga po naka-overclock na naman to. Para mas lumakas nga po yung performance. Ang problema po, lalo pa siyang uminit sa gaming. Even po sa may Mobile Legends. Grabe, umabot nga po siya ng 47 degrees Celsius. Para lang din po sa isang oras na gaming. Pero buti naman naka-optimize nga po ang Mobile Legends sa may 1/4 Hz sa refresh rate niya dahil yan nga po yung supported ng kanyang display ngayon. Kaya talagang may enjoy nyo rin po kung Mobile Legends po yung madalas nating laruin. Yung 120 Hz lang po na gaming is napakaganda na. How much more po itong 1/4 Hz sa refresh rate. Itong mainit temperature lang po talaga ang problema sa kanya. Kasabay na nga rin po ng mabilis sa pagkalobat nga po para sa isang oras lang din po ng Mobile Legends. Dahil 14% po yung nabawas sa kanya. Medyo mabilis po yan guys. Para po sa 6.5 mAh battery lang. Lalo nga po sa may Mobile Legends. Singit ko lang po saglit guys yung design nga po ng smartphone na to. Guys, maganda naman po siya. Lalo nga po sa may color red. Ang problema po, mas gusto ko yung design po ng last year model nila. Lalo nga po dito sa may dark pear po na kulay ng GT30 Pro. Ang malaking na-breed lang po guys ng GT50 Pro na dahilan na nga po na naging design niya is itong liquid cooling niya. Guys, naka-turn na pa po yan habang nag-games po tayo ngayon. Mamaya po natin bubuksan yan sa pangalawang gaming test natin. Dito naman po sa may NTE, nakasagad po yung graphics natin. Naka-mobile data pa rin tayo dyan. May konti lang po siyang FPS drops, pero very minimal lang po. Hindi naman siya nakaka-apekto sa may gaming performance natin. Kaso mataas pa rin talaga guys yung temperature natin sa isang oras sa gaming na umabot nga po ng 47 degrees Celsius. Then nabawasan po siya ng 22% sa may battery. Masyadong pong malaki yan guys. Para pa rin sa isang oras. Guys, marami pa pong gaming features ang smartphone na to na magpapaganda nga po sa gaming experience natin habang naglalaro. Tulad nga po nitong fan cooler. Guys, hindi lang po siya basta fan cooler. Pagka po ginamit nyo to, magiging ano rin po siya, wireless charging. Kaya habang naglalaro po tayo, mag-charge din po yung smartphone natin ng wirelessly habang naka-open nga po yung fan cooler. Mamaya po guys, ipapakita ko rin po sa inyo kung nakaka-apekto ba yung wireless charging niya habang nag-games po, habang gamit natin yung fan cooler. Samahan pa nga po ng 1/4 Hz sa refresh rate sa may display with 1.5K resolution at itong shoulder trigger button niya na malaking upgrade din po compare sa may last year model. Dito pa lang po sa may design niya, obvious na po na mas maganda to compare nga po sa may last year model. Dahil meron na nga rin po siya mga extra function dito po sa may shoulder trigger button. Hindi lang po siya basta natatap ngayon. Pwede na rin po siya ng pa-swipe para sa mga extra function nga po na hindi lang po basta sa may gaming magagamit. Pwede rin po siyang ipang-zoom yung swipe na to pagka po magpipicture tayo. Dito naman po guys sa may wuthering waves. Umabot po siya ng 50 degrees Celsius sa may temperature niya sa isang oras po na gaming. Talaga napakainit guys ang smartphone na to para lang po sa isang oras. Pero in fairness po, maganda po ang nakuha namin gaming performance sa kanya. Dahil napaka-smooth po niya, kahit po isagad niyo yung graphics natin dito lahat. Itong may na temperature lang talaga guys ang problema sa may smartphone na to. Tapos sa may battery nga po niya is 22% yung nabawas sa kanya. Kaya po para po sa may 4 hours po na non-stop gaming is 26% na lang po yung natira sa kanya. Mula sa may 100% kanina. Mula nga po sa may Delta Force. Kaya ibig sabihin po, kung sakali magna non-stop gaming tayo, dito sa may GT50 Pro, kulang 5 hours lang po guys yung aabutin niya. Swerte na po guys kung maka 6 hours tayo. Depende nga po sa game sa lalaruin natin. Kaya para po sa may 6.5 mAh battery, masyado po mabilis malobat yan. Yung kulang 5 hours lang po sa may non-stop gaming. Malaking epekto po talaga guys ang may na temperature nga po sa may gaming. Dahil asahan nyo po, magiging mabilis din po siyang malobat.
pagka po mainit yung smartphone natin. Ngayon guys, yan po yung sasagutin natin sa may pangalawang gaming test natin. Ang problema lang talaga guys, is hindi po tayo makakuha ng magandang comparison po sa may battery niya. Dahil nung kinabit nga po namin yung fan cooler, nagcha-charge pala guys yung smartphone natin nga. Dahil nga, hindi lang po siya basta naka-fan cooler, meron din po siyang built-in na wireless charging. Pero 15 watts lang naman siya. At sigurado magugulat din po kayo sa naging resulta po ng kanyang battery habang nakakabit nga po guys. Yung kanyang fan cooler, saka po yung kanyang wireless charging. Start na natin, kabit na natin itong case niya para dumikit nga po itong fan cooler. Siyempre 100% po ulit tayo mag-i-start. Tingnan pa rin natin kung ilang percent po yung mababawas sa kanyang battery sa bawat isang oras nga po na gaming. Dito pa lang po guys magsisimula ang pinaka-gaming test natin. Ang kaso guys, may nakita na naman akong problema. Mamaya po sasabihin ko sa inyo. At bago nga po namin guys simulan yung pangalawang gaming test natin, baka naman pwede mo kaming matulungan guys na makaabot po tayo sa 200k po na subscriber bago po matapos yung 2026. At meron po akong surprise sa inyo guys pagka po nakaabot tayo ng 200k nga po na subscriber dito po sa may YouTube. Sasabihin ko po sa inyo sa may December. Sigurado magugulat po kayo dyan. Simulan na po natin guys yung pangalawang gaming test natin. Guys, dahil nga po gumagana rin po yung wireless charging niya, is 7% lang po yung nabawas sa kanyang battery. Compare po sa kanina na 15% po yung nabawas. Pero syempre, ang inaabangan natin is yung ano ba yung magiging temperature niya pagka nga po nakakabit yung fan cooler habang naka-liquid cooling din. Naging 45 na lang po yung temperature natin ngayon dito po sa may Delta Force. Compare po sa kanina na 50 degrees Celsius po yung inabot ng temperature niya. Kaya mukhang nakakatulong din po siya. Pero sa totoo lang po guys, mainit po rin po ang ganyang klase ng temperature. Para nga po sa isang oras po na gaming dyan po sa may Delta Force. Dahil lang normal po na temperature na nakukuha namin sa ibang gaming phone dito po sa may Delta Force is nasa around 40 degrees Celsius lang po. Kaya para umabot po ito ng 45 degrees Celsius habang naka-fan cooler is para po sa akin, mainit pa rin po yan. Ganon din dito guys sa may Mobile Legends. Naging 42 na lang po yung ating temperature. Compare po sa kanina na umabot nga po siya ng 47. Still naka-mobile data pa rin tayo. Tapos naka 144Hz pa rin yung gameplay natin. Ang nakakapagtaka lang guys, malaki po yung nabawas sa kanyang battery. Mula sa may 93% is naging 75 na lang po yung ating battery. Ibig sabihin, 18% po yung nabawas sa kanyang battery. Mas malaki pa guys, compare nga po sa walang fan cooler kanina at wala pong wireless charging. Dahil 14% lang po yung nabawas kanina. Guys, may isang tanong lang po ako. Sa mga addict po maglaro dyan, pagka po ba nag-games kayo, is lagi po ba kayong gumagamit ng fan cooler? Or paminsan-minsan lang po pagka naiisipan nyo? Dahil pag naglalaro nga po ako guys, is hindi po ako naglalagay ng fan cooler. Dahil para po sa akin, parang abala lang po sa likod ng smartphone yan. Natanong ko lang po sa inyo, dahil mamaya po meron po akong hot take, dyan nga po sa may fan cooler niya. Mamaya po sasabihin ko sa inyo pagkatapos po ng gaming test natin. Dito naman po tayo sa may NTE. Sa isang oras po na gaming guys is mas malamig na nga rin po siya. Dahil 43 na lang po yung naging temperature niya compare po sa kanina na 47. Kasong malaki talaga guys yung nabawas sa kanyang battery. Dahil 23% na po yung nabawas sa kanyang battery sa isang oras. Habang naka-wireless charging, habang nakabukas po yung fan cooling niya. Guys, hindi ko po alam kung healthy ba to sa battery po ng smartphone natin. Yung still lagi po siya naka-charge. Pero malakas po siyang bumawas sa may battery. Maybe sa unang mga buwan, is hindi nyo po mararamdaman na may stress nga po yung battery natin. Pero pagka po umabot kayo ng isang taon, baka po biglang bumagsak yung battery health nga po ng GT50 Pro. Pwede sana kung fan cooler lang talaga, hindi yung meron pang wireless charging. Dahil dito nga po sa may naging resulta po ng gaming test natin, nang walang fan cooler at meron pong fan cooler at naka-liquid cooling po compare sa wala. Guys, wala po silang almost malaking difference sa battery po ng smartphone natin. Actually guys, mas malaki pa nga po yung nabawas sa battery natin pagka po naka-wireless charging at naka-liquid cooling. Last game po tayo sa may Wuthering Waves. Kanina guys, sumabot nga po siya ng 50 sa kanyang temperature. Tapos 22% po yung nabawas sa kanyang battery sa isang oras din po habang walang fan cooler. Then ngayon po, nung meron ng fan cooler, yes guys, mas malamig na po yung temperature niya. Dahil 42 na nga lang po yung inabot niya. Tapos sa may battery guys, dito po nakakagulat. 29% po yung nabawas sa kanya. Masyado rin pong malaki yan. Compare po sa may walang fan cooler kanina na mas mainit pero maliit lang po yung nabawas sa battery. Kaya nga naging total po natin sa may non-stop gaming natin habang naka fan cooler at nakabukas po yung liquid cooling niya is natira na lang po siya ng 23%. Ibig sabihin po,
77% po yung nabawas sa kanyang battery. Tapos guys, yung walang fan cooler at walang liquid cooling, ang nabawas po sa kanyang battery is 74% naman po. Dahil natiran siya ng 26%. Kaya kung sakali magpa-fan cooler po tayo habang naka-wireless charging, guys, wala po silang malaking difference sa battery po ng smartphone natin. Still, mabilis pa rin po siyang malobat. Pero still guys, magiging malamig po yung smartphone natin. Guys, sa mga bibili nga po ng GT50 Pro, medyo wag po kayo mag-expect muna na magiging malamig po yung thermal ng smartphone natin. Dahil nga po talagang mainit po ang processor po na nakalagay dito. Kitang-kita naman yan guys sa may Poco X7 Pro last year na talagang mainit nga po siya. Kaya asahan nyo po, even pang Mobile Legends, magiging mainit po siya. Wag lang po natin ikakatwiran guys. Na wag kasi natin isasagad yung mataas sa graphics niya, sasagad na graphics niya. Siyempre, common sense yan. Talagang magiging po yung smartphone natin pagka po nakasagad yung graphics. Guys, ito lang po ang sasabihin ko sa inyo. Ano pa yung point ng smartphone na to, ng sobrang mahal na smartphone na to, kung hindi mo naman isasagad yung pinaka-graphics na po na nilalaro natin. Dahil kung di mo lang din isasagad yung graphics ng smartphone nyo, bumili ka na lang ng halagang 10K po na smartphone. Saka mo sa akin sabihin na hindi po nila kaya yung mataas sa graphics. Siyempre, hindi mo yan pwedeng isagad. At kaya ka nga bibili guys ng gantong kalakas sa smartphone at gantong kamahal na smartphone. Para nga po isagad yung pinaka-graphics niya at para po may experience yung smooth po na gameplay. Ngayon guys, ito na po yung aking hot take dito nga po sa may fan cooler ng GT50 Pro. Guys, hindi naman siguro lagi po tayong gagamit ng fan cooler. Still, mas maganda po kung makakapaglaro tayo ng walang cooling fan at wala pong liquid cooling. Pero yung performance po ng smartphone natin napakaganda pa rin at hindi pa rin po umiinit ang sobra. Dahil marami nga po tayong mapipiling smartphone sa ganitong presyo po ng GT50 Pro na wala pong cooling fan. I mean, hindi po kailangan ng cooling fan. Pero guys, yung performance po na makukuha natin, actually, mas maganda po dito. Mas malamig po dito, mas malakas dito. Pero hindi po kailangan ng cooling fan. At hindi po kailangan ng liquid cooling. Dahil kung pipili nga po ako ng smartphone ngayon, mas pipiliin ko na nga po yung mga smartphone po na hindi kailangan ng fan cooler. Pero mabibigay pa rin po yung performance po na nabibigay ng GT50 Pro. Kumbaga guys, malakas naman siya sa may gaming. Ang problema lang po talaga, malakas po siya mag-init. At guys, para po sa may ganyang presyo, marami na po tayong smartphone na magpipilian na meron nga po mas magandang performance sa kanya. Tapos wala pang overheat nga po ng problema. Kaya medyo mahirap pong ipaglaban to para nga po sa may around 20,000 na presyo niya. Lalo nga po, nandyan din po si Poco X8 Pro na mas malakas pero mas mura po yung presyo. Guys, paalala ko lang po sa inyo. Last year lang po ang presyo po ng smartphone na to is kulang 15,000 lang. Tapos kung gusto nyo nga po ng GT30 Pro na mayroong fan cooler, ang presyo naman nga po niya last year is nasa 15,000. Tapos ngayon po, bigla pong 25,000. Dito nga po sa may bagong version po na GT50 Pro. Guys, napakahirap pong i-justify ng bagong smartphone nga po na to. Dahil totoo napakamahal po yung kanyang presyo. Yes guys, malakas siya. Ang problema po, masyadong mahal at masyadong mainit po sa may gaming. Maiintindihan ko pa guys kung nasa kulang 20,000 lang po yung presyo niya. Pero para po sa may 25,000, bibili na lang po ako ng Poco X8 Pro Max. Wala po itong overheat. Mas malaki yung battery. Mas malakas yung processor. Tapos naka-metal frame pa. Tapos pagka po natsyempuhan nyo po yung Poco X8 Pro Max, nagsisale pa po siya ng kulang 20,000 lang. Guys, talagang marirecommend ko lang po ang smartphone na to kung sa kulang 20,000 lang. Pero kung hihigit po ng 20,000, guys, napakarami pong smartphone na mas maganda rito, yung wala pong overheat. Pero kung ito po talaga yung gusto nyo, guys, meron po tayong link dyan sa my description. Baka sakaling makakuha po tayo ng walang discount sa kanya, pagka nga po nakasil yan, yung si GT50 Pro. Guys, palik na lang po yung video natin at pasubscribe na rin po para makaabot po tayo sa 200k nga po na subscriber ngayon pong 2026. Yun lang po. Thanks for watching.